sports fans, ako si Mika Abesamis at ngayong araw na to, kakausapin ko ang mga veteranong players na hindi lang basta-basta veterano kung hindi mga naging superstars sa kanilang mga careers. Ano nga bang naging buhay nila noon at bakit sila nandito sa MPBL? Tara, tignan natin. Kasama ko ngayon ang leading scorer ng Gensan Warriors, ang nag-iisang John Wilson. John, matanong ko lang, sa dami mong napuntahan sa career mo, ano ang isang bagay na gusto mo at bakit ka bumalik dito sa Maharlika Pilipinas Basketball League? Siyempre, yung competitiveness ng liga. Siyempre, habang tayo tumatanda, kailangan mas maganda, may competitive. And then, siyempre, pag may competitive, diyan ka matututo eh. Win, or especially pag natatalo ka, diyan pumapasok yung mindset mo, how to bounce back, and then paano yung bounce back mo going to the next game. Siyempre, we start with the practice. Yung mindset mo pa lang sa first day of practice after your loss. Yan yung anong gagawin mo, preparation mo. Napag-usapan mo yung pagiging competitive. Natutuwa ka ba na nakakaturo ka dito sa mga bata? Napakadaming magaling dito sa ligang ito ngayon. Lalo na nagpalakas sila para sa playoffs. Siyempre, masaya dahil ano mo yun, halo-halo eh. May ex-pro, may mga batang galing mga college na talagang very high skill and talented. Then siyempre talagang as a veteran, talagang mapapaisip ka na hindi ka pwede mag-relax sa mga batang ito. John, alam ko nagko-coach ka na rin ngayon. Ano yung isang advice na gusto mong ibigay sa mga batang gustong maging kagaya mo isang araw? Sabi, yung unang-una ina-advise ko lagi, especially yung may player ako ngayon, yung mga ginagawa kong bad habits since college, going to the pro, going to the MPBL, tinuturo ko yung mga hindi dapat gawin na ginawa ko dati, yung kahit mga small details. And then siyempre, as of now, talagang ang tinuturo ko yung hard work kasi yun lang naman ang meron ako eh, yung hard work talagang doon yung papasok yung pagiging accountability mo sa sarili mo. Maraming salamat ang nag-iisang John Wilson. Mr. Sakuragi ang nag-iisang Mark Pingris. Mark, sa dami ng napuntahan mo sa career mo at narating mo, anong masasabi mo sa Maharlika Pilipinas Basketball League na talagang nakakatulong mag-develop ng players, lalo na mga bata? Yeah, katulad ng sinabi mo, nakakatulong to sa mga player. Yung mga player minsan na, yung gustong magsimula, gustong makilala. Para naman pag nagpadraft sa PBA, makikilala sila. At saka yung mga nawalan ng trabaho sa PBA or sa mga ibang liga, nandito sila. I believe na itong liga na to napakaganda. Talagang grabe din yung mga player talaga dito. Talagang hindi mo basta-basta yung parang binibaby. Talagang magagaling din talaga sila. Lalo na ngayong playoffs, nagpalakas lahat ng teams na papanood mo ba? Talagang yung mga bata, bakbakan. Ini-scout ko nga sila eh. Example, itong makakalaban namin Batangas. Papunta ako dito kanina, talagang pinanood ko sino yung mababantayan ko or ano yung mga play nila. So kahit paano naman asar pa rin ng feeling na naglalaro kami. Mark, eto huli na, dahil nga nakikita mo yung mga bata dito, nakikita mo yung development nila, ano yung isang advice na gusto mong ibigay sa kanila or advice na binibigay mo sa lahat ng humihingi sa'yo ng tulong bilang kuya nila? Number one, kailangan magpalakas sila ng katawan. Kung talagang gusto talaga nila na, nasa PBA sila, kailangan lagpasan nila kung ano yung ginagawa ng mga nakakalaban nila. Sample, imbis na gumigimik yung mga ibang player, ikaw, kailangan natutulog ka. Imbis na nanonood sila ng senior, nagmo-mall, ikaw nag-gym ka, gano'n, nag-shooting ka. Basta extra work. Kasi sa akin,
kulang talaga yung kumbaga, pag wala ka talagang hard work sa sarili mo, papakondisyon, hindi mo mararating kung ano yung gusto mong yun, katulad ng sinasabi ko, madalas, kulang yung talento pag hindi mo sinamaan ng puso. Yung puso yung hard work talaga, yung dream mo na mag-PBA ka, kailangan magpalakas ka talaga. And pag nasa PBA ka na, number 1 dyan, kailangan mag-ipon ka para sa future mo, future ng family mo, at sa mga magulang. Napakaganda. Maraming salamat, Mark Pingris. No further introduction. I am with Mr. Fast, JJ Hildebrand. JJ, you've been around, in your career. What is one thing that you like about the MPBL in terms of developing players? I think the most important thing that I see is the passion of the fans. Right. Grabe yung home court, especially now in the playoffs. We just finished playing Batangas and may talaga yung advantage ng home court. Right. It really gives them energy, parang nung nasa PBA ko, parang Ginebra. Ganun. Right. But as far as developing the players, the MPBL is a great league. There's a lot of great upcoming players in this league. I think that's overlooked. And I think more of professional teams, higher leagues should scout more into the PBL because there's a lot of great talent here, and it's a great league. And I hope Boss Manny can find a way to make it even better. Right. Playing for Imos, besides of course your experience, you're also like a big brother to the younger guys who want to learn more. What is one thing that you remind them in terms of I'm sure they super look up to you? Yes, a lot of the guys, especially in my position, the point guard position, I talk to a lot with Malyari and the other point guards on the team. The main thing I try to tell them is try to get away from Liga and Labas. Kasi nga, when you So nice, when you play in Liga and Labas, you pick up a lot of bad habits, and you can't bring that into the pros because you're gonna get exposed. Right. You can do that sa Liga and Labas, pero pagdating sa pros, Can't apply. you can't apply that. Yeah. And then, syempre, pag nakita ng coach yan, hindi ka gagamitin, di ba? Right. So, try to tell them to get rid of their bad habits and really a lot of advice on how to play the point guard position. Right. Last question. I know you lost to Batangas today, but what do you think about the future of Imos in the playoffs? We have a really good chance. Like you said, we lost today. I think we were just shocked of how Batangas came out. And like I said, home court. Home court plays a big part in that. When you have home court advantage, you give more than what you're capable of. Right. So you don't want to let the fans down. So we were shocked and we weren't ready for their pressure. But the good thing about it is that we get to go to our home court now, and hopefully we can do the same thing to them and even up the series. Thank you so much, JJ Hildebrand. Kasama ko ngayon, KG Canaleta. KG, sa mga marami mo nang naikutan sa career mo, ng mga liga, ano yung isang bagay tungkol sa MPBL na nagustuhan mo talaga? Yung mataas yung parang energy ng mga players. Siguro dahil na rin sa crowd, yung mga fans ganun. Parang nadadala yung mga players. And then yung physicality. Although dun sa mga nalaroan ko, medyo mas malalaki yung mga players doon. Pero iba dito eh. Parang yung alam mo yun, yung eagerness na talaga nandun. Then nakakapagod. Sobra. Hindi madali. Ibig sabihin, yung sa experience namin, sige, nandun. Pero kailangan mo magpakondisyon para masabayan mo yung mga bata. Sa mga batang big men dito, yung mga kaposisyon mo, sino yung nakikita mong promising na parang nakikita mong hahaba pa yung career? Hahaba yung career? Ayan, si Balti. Ayan, automatic yan. Yung potential nandyan, nasa kanya. Nakikita naman natin. Siya yung leading candidate yata sa MVP. Yes. Diba? Yun. And then, marami pa. Actually, yun... sila Gimpayan. Yes. Ayan, yung
Hindi sa mga guards namin madami rin, maraming ano din dan mga promising na guards. So yun, yung mga iba actually sorry pero yung mga iba hindi ko kilala. Pero nakaka-impress sila. Yun yung mahirap kalaban. Yun yung mahirap kalaban, yung hindi mo kilala tapos ka magugulat. Uy, sino to? Yung mga ganon. Hindi sa mayabang na hindi ko kilala. Yung nakaka-impress lang yung mga talents na parang mga hidden talents na dito lumilitaw sa MPBL. KG, huli na, anong gusto mo sabihin dun sa mga, syempre, nangangarap na isang araw maging katulad mo? Yun lang, wag lang huminto, wag magsawa, wag ma-discourage sa kung ano man. Ayun lang, basta tuloy-tuloy lang. Hindi nyo alam, pagdating ng araw, bibigay din sa inyo ng Diyos yung mga gusto nyong marating, hindi lang sa basketball. Maraming salamat. Very beautiful interview with KG Canaleta. They may have been famous in different leagues throughout their careers, pero ang hindi pa rin talaga maipagkakaila ay kahit saan man sila mapunta, ang talento nila sa basketball ang mananaig at tuluyang papalakpakan. This is Mika Abesames, and don't forget to play it right.